nais ko po ulit sabihin sa inyo na wag po sana nating kalimutan na suportahan mga kababayan ito pong One Pacman Party List sa darating na Mayo 12 mga kababayan, number 22 po sa balota, dahil alam naman po natin mga kababayan na ito pong One Pacman Party List isa sa mga party list mga kababayan na maaasahan po natin na magiging katuwang ng administrasyon ni PBBM in the future, dahil mga kababayan ito pong One Pacman Party List, bukod sa champion po sila sa larangan ng sports mga kababayan, champion din po sila sa pagtulong sa mga kababayang Pilipino po natin na magkaroon ng libreng trabaho mga kababayan, libreng edukasyon, libreng konsultasyon at libreng medikasyon mga kababayan. And then nagbibigay din po sila ng libreng operasyon sa mga kababayang Pilipino po natin, especially yung may mga karamdaman pagdating po sa puso mga kababayan. At higit pa doon mga kababayan, eto pong One Pacman Party List, isa sa party list po na maaasahan natin na maglilingkod ng tapat at maayos dyan po mga kababayan sa Kamara at magiging katuwang ng gobyerno ni PBBM in the future. So sana suportahan po natin etong One Pacman Party List mga kababayan, number 22 po sa balota, suportahan po natin sa darating na Mayo 12. Ano po, so ngayon mga kababayan, punta na po tayo dito po sa main topic natin na kung saan mga kababayan, kung makikita nyo, kung mapapansin nyo dun sa title natin, di ba nakalagay dyan mga kababayan, etong si Sara Duterte mukhang safe mga kababayan or ligtas dito kay Senator Amy Marcos kung sakali mga kababayan na magkaroon ng impeachment trial, or kung sakali naman mga kababayan na pag-usapan ito pong impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte. So bakit nga ba natin nasabi yan mga kababayan? Dahil kung titingnan nyo pong mabuti dito, sabi dito mga kababayan sa UNTV News, impeachment di urgent para magpatawag ng special session. Ayon po kay Senator Amy Marcos mga kababayan. Ibig sabihin, hindi daw po minamadali. Hindi minamadali mga kababayan, yun daw pong impeachment laban daw po kay Vice President Sara Duterte, kaya hindi kinakailangan na magkaroon ng special session mga kababayan. Ayon po yan mismo kay Senator Amy Marcos. So ngayon, mamaya-maya patutunayan natin kung bakit mga kababayan medyo mali dito etong si Senator Amy Marcos. So ngayon, ito, pakinggan po muna natin. Well, hindi nakakatulong yon. Abala ang lahat. Baka walang panahon din mag-aral at suriin ng maigi ang katibayan na ipapakita. Sinusuportahan ni Senador Amy Marcos ang posisyon ni Senate President Francis Chis Escudero na isagawa ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte sa 20th Congress. Paliwanag ng Presidential Sister, October 2023 pa umusbong ang usapin tungkol sa impeachment sa pangalawang Pangulo at 2 buwan pa ang lumipas bago ito tuluyang sa pinal at naiakyat ng Kamara sa Senado. Kaya kung magpapatawag niya ng special session, dapat ang tanging dahilan lang nito ay isa itong urgent matter. Hindi naman dali-daling dinala dito sa Senate, hindi naman natin masasabi na urgent, requiring the calling of a special session. So ayon po mga kababayan kay Senator Amy Marcos, hindi naman po daw masasabing urgent yan. At hindi naman daw po yan mga kababayan, sa madalit salita, hindi naman daw po yan ipinagmamadali. Kaya hindi kinakailangan mga kababayan na magpatawag ng special session para pag-usapan itong impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte. So ngayon, kung titingnan nyo mga kababayan, di ba mainit na usapin ngayon yung forthwith, na kung saan ang ibig sabihin po, agad-agad. Ibig sabihin mga kababayan, sinasabi sa konstitusyon na forthwith, kailangan na simulan na, umpisahan na agad, trabahuin na agad mga kababayan itong impeachment na ito laban po kay Vice President Sara Duterte at dapat magkaroon mga kababayan ng impeachment trial. Hindi ko maintindihan kung bakit sinasabi dito ni Senator Amy Marcos na hindi naman daw po kinakailangan, hindi naman daw po pinagmamadali yan. Kaya hindi kinakailangan na magkaroon ng special session para pag-usapan ito pong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. So ngayon ipagpatuloy pa natin. Yun lang pakiwari kong person. Kasi kung titingnan nyo mga kababayan, ganito yan yung sinasabi nitong isang senador, isang re-electionist mga kababayan, hindi kinakailangan. Hindi naman pinagmamadali. Pero ang sinasabi ng ibang senador, mga kababayan, kailangan na daw po yung umpisahan lahat. Especially mga kababayan, alam naman po natin na naglabas ang Supreme Court. Eto, wait lang. Close ko lang yan. Mismong galing to mga kababayan sa sa Facebook page ng Supreme Court, PH, Philippines.
So sabi dito mga kababayan, eto daw. Sa kasong GR number 2783-11, Catalino Aldea Generelio Jr., Vice Senate of the Philippines, inatasan ng Korte Suprema ang Senado na magkomento sa mandamus petition na humihiling sa Korte na utusan ng mga miyembro ng Senado na agarang umupo bilang impeachment court para litisin ang mga impeachment charge laban kay Vice President Sara Duterte. Binigyan ng Korte Suprema ang Senado ng 10 araw para isumite ang mga komento sa petisyon na isinampa ni Catalino Aldea Generelio Jr. laban po sa Senado. So ngayon kung titingnan nyo mga kababayan, binibigyan ng 10 days etong Senado para magkomento po mga kababayan patungkol po dito sa impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte. Kasi nga, kung matatandaan ninyo, 'di ba, nagbitaw ng salita mga kababayan, yung pong spokesperson ng Korte Suprema at sinasabi na ito pong impeachment issue ito, itong usaping ito ng impeachment mga kababayan, talagang halos yung isa sa mga mas priority mga kababayan kasi nakatutok po dito ang sambayan ng Pilipino. So ibig sabihin mga kababayan, isa po ito sa tinututukan at inaabangan ng mga kababayang Pilipino po natin. Gawa nga mga kababayan na bibihira sa kauna-unahang pagkakataon na meron pong Vice Presidente na nahaharap sa impeachment. So ngayon, hindi ko maintindihan mga kababayan kung bakit sinasabi niya dito na hindi naman daw po yan urgent. Kaya hindi kailangan magpatawag ng special session para pag-usapan. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Parang hindi justified dahil hindi naman siya urgent. 2 taon nga pinag-uusapan, 2 buwan, inupuan, hindi naman pinadala rito. Ano dun ang urgent? Bagaman inaaral na rin niya ang proseso ng impeachment, ayon kay Senador Marcos, wala pa rin ang rules of impeachment na dapat unang pag-aralan. Nauna nang sinabi ni Senador Escudero na nangangailangan ng plenary session para masimulan ng formal na aksyon para sa impeachment process. Tingin ko mga kababayan dito, masisimulan agad-agad nila ito. Maniwala kayo mga kababayan, hindi na ito aabot ng hindi na to yung sasabihing aabot ng July after ng SONA ni PBBM. Bago po ito mag-umpisa, malaki ang posibilidad mga kababayan na mag-umpisa po ito sa lalo't madaling panahon. Lalo na at naglabas mga kababayan ng Korte Suprema, ang Supreme Court mga kababayan, ng kahilingan or kautusan dito po sa Senado na magkomento mga kababayan patungkol po dito sa impeachment ni Sara Duterte. Kasi nga mga kababayan, mismong may mga petition or mandamus petition mga kababayan na humihiling sa Korte Suprema na utusan ng ang mga miyembro ng Senado mga kababayan na agaran ng umupo. Ibig sabihin, agaran ng trabahuin, agaran ng magkaroon ng impeachment trial mga kababayan patungkol po dyan sa article of impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte. So ngayon, malaki ang possible mga kababayan na hindi na masunod yung sinasabi ni Senator Amy Marcos na hindi naman kinakailangan magpatawag ng special session kasi nga hindi urgent. Ngayon mga kababayan, since nagsalita itong Korte Suprema at ito pong usaping ito nakatutok ang sambayan ng Pilipino, malaki ang possible na mag-umpisa ito mga kababayan sa lalo't madaling panahon. Lalo na at may isang senador na ang nagsasalita at sinasabi po na dapat nang simulan ito sa lalo't madaling panahon mga kababayan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Kabilang na rito ang rules of impeachment na pagkakasunduan ng mga senador na tatayong impeachment judge. Sa kabila nito, marami pa rin ang nananawagan na dapat umpisahan na ng Senado ang impeachment trial kung saan isang petisyon ang inihain pa sa Korte Suprema para dito. Ngunit naniniwala si Senador Marcos na dapat hayaan ng mga sanghay ng pamahalaan ang mga miyembro ng mataas na kapulungan na magdesisyon sa paghawak ng impeachment trial. Personally, sa akin lang, I believe that the doctrine of separation of powers among the 3 great branches of government grants the Senate a great degree of discretion in handling impeachment trials, including whether the proceedings can begin during the recess or not. But since the case is already before the Supreme Court, sub judice na siya. At ito yung mga dahilan mga kababayan kaya hindi ko talaga gustong iboto o suportahan etong si Senator Amy Marcos. Yan yung mga isang dahilan
mga kababayan. At yung isa mamaya, ipapakita ko yung isang dahilan kung bakit ayaw ko din, mga kababayan, dun sa isang senador na nasa Bagong Pilipinas slate or nasa alyansa ng Bagong Pilipinas, mga kababayan. Mamaya ipapakita natin kung bakit ayaw natin silang suportahan para naman hindi magalit sa atin yung iba na mga nanonood dito na sumusuporta sa atin na nagtataka kung bakit sinasabi natin na wag suportahan etong mga ito. Anyway, ipagpatuloy pa natin. Ay, shoutout kay Mang BMB Irene P. Thank you po sa pakape. Maraming salamat po ha. Siyempre, igagalang natin anumang hatol ng ating Korte Suprema. Sumulat naman si Senate Minority Floor Leader Aquilino Coco Pimentel III kay Senate President Francis Jesus Cordero kaugnay ng agarang pagsasagawa ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Buti pa nga, mga kababayan, itong si Coco Pimentel gusto na agad or humihiling na agad kay Senate President Jesus Cordero na dapat umpisahan na po ito at sundin yung sinasabi ng konstitusyon, mga kababayan, patungkol po sa ganitong klase ng usapin. So ngayon, kung titingnan po natin, buti pa si Coco Pimentel at naiintindihan at pinapakinggan yung panawagan ng mga kababayang Pilipino po natin na dapat pag-usapan na po ito agad-agad at wag nang palampasin pa. Kasi sa totoo lang, mga kababayan, the more na tumatagal ito, kung titingnan nyo pong mabuti, the more na tumatagal ito, mga kababayan, nakakagawa ng paraan. Ano po, nakakagawa ng paraan etong kampo ni Sara Duterte para mapigilan lamang itong pag-usad ng impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte. Paano, mga kababayan, kung sakali na yung di umano na yung mga nasa sa Supreme Court, mga kababayan, hindi naman sa inaano natin sila, dahil nga, sabi nung iba, malaki daw ang utang na loob nung iba dyan kay Digong kasi si Digong ang nag-appoint, mga kababayan. Paano kung pumabor, kinaturyon, mga kababayan, yung hatol ng Supreme Court at paboran yung kanilang petisyon na ipawalang bisa itong impeachment labang kay Sara Duterte. Di hindi na po ito uusad. Kaya nga ang dapat gawin, mga kababayan, ng Senado, pakinggan nyo naman ang panawagan ng sambayan ng Pilipino na dapat maumpisahan na po ito sa lalo't madaling panahon. Buti pa nga si Senator Coco Pimentel nakikinig sa panawagan ng taong bayan. Ano po, ewan ko lang dun sa iba, mga kababayan, kung bakit pagdating sa usaping ito medyo matamlay sila. Anyway, ipagpatuloy pa natin. Nakasaad dito na sa ilalim ng Article 11, Section 3, Paragraph 4 ng 1987 Constitution, mababasa ang trial by the Senate shall forthwith proceed kapag naihain na ang beripikadong reklamo o resolusyon ng impeachment. Paliwanag ni Senador Pimentel. Sabi ni Naulio, sabi dito, bay na lang, parang gano'n na nga ang mangyayari. Parang gano'n na nga ang mangyayari pagka napaboran ng Korte Suprema, mga kababayan, yung petisyon ni Natoryon, bay na lang do sa impeachment. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Ang pagsasalin sa Filipino ng salitang forthwith ay agad na kasing kahulugan din ng madali, bigla, dagli o karakaraka. Gayon din anya ang nakasaad sa pagsasalin ng konstitusyon sa wikang Filipino na dapat isunod agad ang paglilitis ng Senado. Kaya kinakailangan anya na gawin ng Senado ang mandato ng saligang batas na aksyonan ng impeachment case ng walang antala. Sang-ayon naman si Senate Deputy Minority Leader Risa Ontiveros sa posisyon ni Pimentel. Diba? Nakikiisa ako dun sa sulat na inilabas ng aking minority leader na si Senator Coco Pimentel na sa kanyang pag-intindi sa konstitusyon ay malinaw ang utos sa amin na once matransmit sa amin ang articles of impeachment tulad ng nangyari ay agad po kaming mag-convene. Mga kababayan, dalawang senador na, mga kababayan, yung sumusuporta at nagsasabi na dapat umpisahan na po agad ito. Agad-agad, mga kababayan, ito pong impeachment laban kay Sara Duterte. Samantala, kinumpirma naman ng Office of the Solicitor General na wala pa silang natatanggap na kopya ng petition for mandamus na inihain sa Supreme Court. Ayon kay Solgen Menardo Guevara, handa naman ang kanyang tanggapan sakaling i-endorso na sa kanila ang naturang petisyon. I understand that this matter will be maybe endorsed to us by the Senate. Kasi yung Senate ang gustong makumpel to start the process kaagad. Kaya mandamus, to command, to compel. So, in all likelihood, baka kung i-endorse ng Senate yan sa amin, we'll be preparing the appropriate comment on the petition for mandamus.
Kaugnay nito, inaasahang magbibigay ng reaksyon si SP Escudero sa kanyang isasagawang press conference bukas. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Alam nyo, doon kasi sa ibang senador, wag nyo na munang isipin yung politika. Tapos ang gawin ninyo, magtrabaho na lang muna kayo at pakinggan nyo yung panawagan ng mga kababayang Pilipino po natin. Especially, dapat ang gawin ng iba, wag na muna kayong magbakasyon. Saka na kayo magbakasyon kapag katapos na etong matinding usaping ito. Kasi yung iba mga kababayan, hindi ko naman nilalahat, may mga iba dyan kasi na kung pagbabasihan natin yung statement na binitawan ni Sir Ronald Llamas, baka yung iba kasi mga kababayan na kapag pabook na ng ticket at atat na atat ng magbakasyon. Kaya yung iba, tahimik lang at walang komento mga kababayan dito po sa isyong ito. Pero yung mga katulad kasi ni Senator Coco Pimentel, ni Senator Risa Hontiveros mga kababayan, na willing magtrabaho kahit naka-session break, talagang masasabi natin na pinakikinggan po nila yung panawagan ng mga kababayang Pilipino po natin. So ngayon, pakinggan natin mga kababayan yung mismong interview po ni Senator Coco Pimentel mga kababayan dito po sa teleradyo na kung saan, sabi po dito, Pimentel hopes Senators cooperation for immediate BP Duterte impeachment trial. So ibig sabihin, naghahangad etong si Coco Pimentel mga kababayan na yung iba niya mga kasamahan na senador magkakaroon ng partisipasyon or makiki-operate mga kababayan dito sa agaran na pag-uumpisa ng impeachment trial laban po kay Vice President Sara Duterte. So ngayon, pakinggan po natin mga kababayan yung interview dito ni Senator Coco Pimentel. Ano po, i-play na po natin. Ano ba ibig sabihin ng forthwith? Agad-agad. Agad-agad. marami na rin. Research nga natin yan eh. May mga malalalim pa nga na Tagalog na nakita kami. Pero mabuti na rin pala yan at sabi mo nasa balita naman pending na sa Supreme Court. Eh. So, siyempre habang walang kaso sa Supreme Court, pwede kahit sino ang maglabas ng kanyang opinion, di ba? Pero ngayon na nasa Supreme Court na, hintayin na lang natin yung desisyon ng Supreme Court. Opo. Pero kayo ba, wala ho ba kayong ika nga ay nararamdaman or wala bang pahiwatig na baka naman po pwedeng magpatawag ng special session ng Pangulo dahil posible naman daw pala, pwede naman palang gawin? Hindi ba sinabi ko na noon yun? Na kaya nga mag-special session siya tapos haluan na niya ng legislative matter, subject matter. Sabi ko kasi, kunyari, tawag ka ng special session, para hindi masayang yung oras namin na isa lang yung tatake na reference of business lang. Kasi ang special session, House and Congress, House and Senate. Opo. So, magtakin na rin kami ng mga panukalang batas, di ba, na nakapending. Tapos pagdating sa Senado, mag-reference of business kami na natanggap na yung communication or articles of impeachment from the House. Then therefore, pwede na ngayon magbuo na ng Senate as an impeachment court at magkakaroon na yun ng sarili niyang buhay. Oo, Tama nga naman mga kababayan kasi kung titingnan natin once na magpatawag itong si PBBM ng special session mga kababayan and then yung mga hindi na trabaho ng Senado matatrabaho pa nila habang pinag-uusapan itong impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte kung paano sisimulan yung impeachment trial. So yung mga batas na dapat ay mapapag-aralan nila may isa sa batas mga kababayan mas matatalakay pa nila at matatrabaho nila mga kababayan, double purpose yung mangyayari. Makakapagpasa sila ng batas mga kababayan na yung mga batas na hindi nila natrabaho bago magkaroon ng bago mag-adjourn itong Senado, matatrabaho nila ngayon once na magkaroon ng special session habang tinatalakay at pinag-uusapan itong impeachment laban po kay Vice President. Ano po ipagpatuloy pa natin? Siya. Usad na siya kahit na mag-adjourn na yung special session, may sarili ng schedule at buhay yung Senado as an impeachment court. Ayun. Kung ang pag-uusapan ho ba, Sen Coco, yung halimbawang impeachment rules na ginamit po ng Senado during the Corona impeachment trial, meron ho bang magiging mahirap para i-adjust siya sa case po ng Vice Presidente ngayon or minor adjustment lang naman? Pwede na yun. Kita nyo ha, maliwanag yung sinasabi ni Coco Pimentel, pwede na yun. Corona impeachment rules, pwede na yun. Pwede na yun. Pwede na yung Corona impeachment rules, pwede na yun. Mabubuhay na tayo roon. Pero agree naman ako sa sinabi naman ni Senate President Escudero na merong improvements o pagbabago sa rules pero of court na optional. pwede rin namin kopyahin.
Pero optional lang yun. Di ba? Opo. Kahit hindi mangyari yun, hindi dapat yun ang reason na hindi agad-agad ang impeachment kasi yung corona impeachment rules, pwede na yun. Mailalabas na natin ang katotohanan. Pero Diba? ang isang factor pa yatang tinitingnan dito kasi panahon ng kampanyahan baka daw hindi maasikaso ng ang dami pong re-electionist na miyembro ng Senado. Ano nila yun? Sagutin nila sa taong bayan niya kung absent sila. Kasi expected ng taong bayan na magtrabaho sila. Kasama sa job description namin ito. Pag diba? merong impeachment na final, pag merong impeachment na final sa Senado, kasama sa job description ng mga senador na mag-ready kayo mag-trial agad-agad. Ito yung mga synonym sa Pilipino ng forthwith. Agad. O ano naman ang synonym ng agad, madali, bigla, dagli, karakaraka. O hindi ba lahat yung para ka napapatakbo pag narinig mo yon? Oo Di ba? nga, ano. So ibig sabihin hindi nangangahulugan na pagka sinabing forthwith or agad, June 2 pa. Walang ganon. Tsaka tingnan nyo mga kababayan hindi siguro alam nung ibang senador, yung mga re-electionist mga kababayan, na once na magkaroon agad-agad ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, nakalibre pa sila. Nakalibre pa sila mga kababayan ng commercial. Kasi kung titingnan nyo mga kababayan, kahit hindi sila mangampanya, kung araw-araw naman na nakatutok ang taong bayan dito po sa impeachment issue na ito, laban kay Vice President Sara Duterte at nagugustuhan sila ng mamamayan mga kababayan para ibalik sa Senado, mananalo sila. Pero mga kababayan, kung ipapakita agad nila yung kulay nila habang umuusad itong impeachment trial, mas madali sa taong bayan na mag-decide na ibasura sila. Ganun lang kasimple yon. Ano pa, ipagpatuloy pa natin. Tagal, di ba ang tagal nun? Oo nga, kaya ko lang Oo. naman nabanggit para ma-emphasize po natin na from the time na naibigay po sa inyo yung impeachment complaint against VP Sara, bibilang pa ng mga ilang ng mahabang panahon. Yun na nga, kaya nga. So yung mga binanggit ko kanina, ito ang Tagalog ng synonym, kasing kahulugan. No? Diba? Ang forthwith is isunod agad. So yung mga kanina, so kung makita natin, talagang mapapalundag ka kung marinig mo yung mga taga. So, ibig sabihin, hindi pwedeng yung nakaupo ka pa rin. Kailangan din napalundag ka ng konti, di ba? Sa bagay, oo nga po. Pero yung inyo hubang sulat ay tama ba na iparating ho sa Senate leadership? Sinagot ho ba ang sulat? Hindi pa. Kasi in-email namin yun. At nakatanggap naman kami ng email message sa office ni SP na natanggap nila. Ayun. Pero wala pang sagot. Wala pa. Oo. So halimbawa hubang umusad nga talaga kay June 2 man yan or pagdating or after pa ng sona ng Pangulo, medyo matagal na rin ho yun talaga actually, tama ho ang sinasabi na dapat as in every single day ang magiging pag-usad ng impeachment trial? Ganun po ba yan? Pwede din naman pwede mag-break din, di ba? Kunyari weekend, walang trial sa weekend. Opo, Monday diba? to Friday. May break. Hindi tayo masyado namang doon literal doon na araw-araw. So may mga weekend break din tayo. Oo. I-schedule lang. Kasi kahit normal na korte, wala naman trial sa weekend. Diba? Opo naman, opo. Ganun Sabagay, din po yun. sabagay. Ganun din po. Opo. Ibig sabihin, i-schedule siya either sa umaga or sa hapon, basta araw-araw ng Lunes hanggang Biyernes. Meron ho bang timeline na sinusundan yan kung kailan dapat matapos? Gagawa ng sariling kalendaryo yung impeachment court. So mag-agree sila. Sabihin lang, sige, Monday to Friday tayo. Tapos pwede nga namin kopyahin yung korte. Ang style kasi ng korte, merong motion day. May mga ganun. So ang gagawin siguro, pwedeng half days, motion time. Ganun. Para, kunyari may mga pending motion para ma-resolve yung mga pending motion. So pwedeng ganun. Pwede naman gawin lahat yan. Opo. Pero Tsaka mga kababayan, pag umusad to, biruin nyo, ilang buwan to. Ilang buwan mga kababayan na tatalakayin natin at pag-uusapan natin yung impeachment. Katulad nung nangyari mga kababayan, doon kay Corona, 'di ba? Ilang buwan pinag-usapan 'yon mga kababayan bago nakuha yung result, bago lumabas mga kababayan yung result. So ngayon, kung yun mga kababayan nung panahon na yun ay tumagal ng ganung katagal, mas matagal siguro mga kababayan itong issue ng impeachment na ito, itong pag-usad nito, mga kababayan, itong impeachment na ito labang kay Sara Duterte. Kasi nga, sa kauna-unahang pagkakataon, bibihira tayo makakakita na vice presidente na haharap at uupo mga kababayan sa impeachment trial. Ano po, kasi ito yung kauna-unahang pagkakataon na may impeach mga kababayan na vice presidente. Dahil lamang
sa hindi pagpapaliwanag kung saan napunta ang pera ng taong bayan. Ano po, ipagpatuloy pa natin. So, siyempre, agreement na ng ito malaking korte to, hindi lang ito isang tao or tatlong tao, 24 katao ito. Apo. Meron ho kayo nabanggit pala, Senator Coco, na yung Duterte's impeachment case ay dapat without any delay or without interval of time. Ano ba nakikita ho yung nagpapadelay? Well, ang delay kasi is yung June 2 pa. So, dapat willing kami mag-special session. Yan ang aking point. Masyadong matagal yung kunyari, parang normal lang. Ay sabihin namin, hintayin na natin yung normal natin na kalenda. Kaya ang sinabi ng Constitution sa amin, ang utos sa amin, pag kayo makatanggap ng articles of impeachment, isunod na agad ang trial. So, dapat siguro, kumilos ang Senado in such a way na humingi na kami ng kautusan sa Presidente na mag-special session kami para nga makilusan na yung impeachment na yan. Yung iba ho, Sen Coco, hindi ho masyadong kumbaga ini-entertain yung idea na manggagaling sa Presidente kumbaga yung kumpas sa pamamagitan po ng pagpapatawag ng special session sa inyo para daw ho hands-off talaga ang Presidente sa pag-usad ng reklamo laban sa pangalawang Pangulo. Hands-off siya sa substance, sa pagdating ng hatol ng desisyon. Pero kasi kailangan maka-comply kami na makasunod kami sa utos ng konstitusyon eh. Masyado mahaba yung break ha. I mean, ilan yun? Buong Marso, Abril at buong Mayo. June pa balik. Oo, sobrang haba. First week kami na gano'n. So 3 and a half, halos 4 months. Masyado pong mahaba yung break na yun. Apo. Kayo ho ba, Senator Coco, ay merong kumbaga ay pag-aalala kung halimbawa magbago man ang composition ng 20th Congress at yun ho bang question halimbawa na pwede bang ituloy from the 19th Congress patawid ng 20th Congress yung isang impeachment complaint laban sa isang impeachable official? Pwede nga ho ba o hindi? Ito personal opinion ko, sa akin pwede. Pwede. Ayun. Simple lang ang tanong ko eh. Sabi ko si Chis Escudero ba pagdating ng July 1 siya pa ba ang Senate President? O ano sagot doon? Mukhang sagot doon, oo siya eh. Siya pa din eh. So ibig sabihin nun, the Senate is a continuing body. Tama. Sa bagay, lahat naman ng ebidensya inilatag yun din naman yun. Hindi naman magbabago kahit mag 20th Congress from 19th Congress. Correct. At saka it's a continuing body. So Tsaka mga kababayan, ano lang yan napakasimple lang naman kasi nung paliwanag dyan. Yung po kasing article of impeachment, mga kababayan, yung po kasing usapin ng impeachment kapag ka nasa Senado na po yan, magtutuloy-tuloy na po yan. Kasi parang kaso lang naman yan, mga kababayan, na hindi porket nag-resign yung judge or tapos na, retired na yung judge, mga kababayan, hihinto na po yung pag-usad ng kaso, mga kababayan. Hindi po ganon. Ano po, so ngayon, eto, dire-diretso mga kababayan, nakatulad nung na parang normal na kaso, na kahit iba na yung judge, magtutuloy-tuloy pa rin po ito. So kung titingnan nyo mga kababayan, parang ganon yung tinutukoy dito sa Senado. Ano po, na kahit matapos na ang 19th Congress at dumating na yung 20th Congress mga kababayan, magtutuloy-tuloy pa rin po yan. Kaya nga dapat mga kababayan, since ganon din naman yung mangyayari, dapat hanggat maaga pa simula na. Ano po, para kung sakasakali mga kababayan na magtapos na yung 19th Congress at dumating na itong 28th Congress, ilang buwan na lang ang pag-uusapan. Kasi kung matatandaan nyo, parang umabot ata ng 5 buwan yung kay Corona mga kababayan bago lumabas yung hatol. Pero dito mga kababayan, siguro aabot din to ng mga ilang buwan din bago lumabas mga kababayan yung hatol po dito. So ngayon kung titingnan natin, kung masisimula ng mas maaga, mas maganda, mas mabilis matatapos mga kababayan. Ano po, anyway, ipagpatuloy pa natin. Kahit sa normal na korte, nag-retire yung judge, may kapalit na judge, tuloy yung kaso kasi iba ang nature ng korte. Diba? Number 2, court of record na tayo ngayon. So kahit yung bagong judge, pwede niyang konsultahin yung kanyang records, transcript niya, yung mga papeles na sinabit, pwede niyang balikan yun. Alright. O siya, sige, anong pag-asa natin na magbabago ang ihip ng hangin sa mga susunod na araw? Well, kailangan natin ng kooperasyon ng mga senador. Sana majority sa amin ang pakiusapan si SP na mag-request na kami kay Presidente na magtawag na siya ng special session. Opo. Kasi yun ang ginawang kondisyon ni Presidente yun na hindi ako magtatawag unless mag-request ang Senado. Senado naman, si SP ayaw naman mag-request. So kailangan ng pressure galing sa mga miyembro. Na kung lampas 12 yan, majority will yan. Uusad na at ang Pangulo saka lang naman na action. Alright. Sana kaya kung sumulat at para makita nila kung sa legal justification, makita nila na mayroong legal justification. Opo. Ay siya, sige, makikibalita po kami sa magiging development na issue yan. Maraming salamat po sa oras ninyo. Magandang gabi po. Salamat Johnson. Thank you. Ingat po kayo, Senator Aquilino Coco Pimentel, ang ating Senate Minority Leader. Ayan mga kababayan ayon po kay Senator Coco Pimentel, kung siya ang tatanungin mga kababayan, dapat umpisahan na po agad ito sa lalo't madaling panahon. Mga kababayan, wag nang patagalin pa kasi nga naman,
kung titingnan nyo halos nasa 4 months din mga kababayan. Kung masisimula na mas maaga mga kababayan at magtutuloy-tuloy na po yan, di ilang buwan na lang yung hihintayin bago lumabas na yung hatol. Kasi nga mga kababayan, sayang din yung 4 na buwan na lilipas. Ano po, dahil kung hihintayin pa natin yung July, after ng SONA ni PBBM, ilang buwan na yung nakalipas mga kababayan. Sobrang tagal na po nung 4 na buwan. Ano po, pero kung masisimula na mas maaga din mga kababayan, baka by August, September, tapos na ito. Lumabas na yung hatol. Ano po, so ngayon mga kababayan, maliwanag naman na malaki ang posibilidad na magsimula po ito ng maaga. Sa lalo't madaling panahon, itong impeachment trial laban po kay Vice President Sara Duterte.